Ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth na huwag nang singilin ng interes sa mga hindi nakabayad ng kontribusyon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawi. Rainiel, ano mga taong sakop nitong kautusan ng Pangulo? Gigi, saklaw nga ng General Amnesty na yan, yung mga taong 2013 hanggang 2024. Sabi ng Malacanang, nasa 300,000 na mga member yung makikinabang nga rito. Kasama na riyan yung mga negosyante, mga employer at yung ilang mga self-employed din. No? Batid kasi ng Malacanang na mabigat din daw sa bulsa ng mga miyembro yung nagiging contribution nga buwan-buwan. Nag-iiba-iba yan yung contribution, depende rin doon sa sahod ng isang empleyado. Para doon sa mga individual na sumasahod ng 10,000 pababa, 500 pesos yung kanilang contribution. Para naman doon sa may salary bracket na 10,001 hanggang 99,999 ay 500 hanggang 5,000 pesos yung kanilang contribution. Para naman doon sa mga sumasahod ng 100,000 ay 5,000 pesos yung kanilang contribution kada buwan. Gigi. Rainiel, pati mga employer ay sakop nitong kautusan ng Pangulo. Tama, Gigi, no? May one-time waiver of interest nga rito. Pero nag-iiba pa rin yan. Depende naman doon sa magiging bayad din nitong mga employer. Para doon sa kayang magbayad ng buo within 1 month, ay mawe-waive totally yung interest nga doon sa contribution. Para naman doon sa makakapagbayad within 1 month hanggang 6 months ay may 1% na pag-waive doon sa interest. 2% naman para doon sa makakapagbayad within 7 hanggang 12 months. So pakinggan natin yung pahayag ng Pangulo. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Tutusan ko po ang PhilHealth. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Gigi, nagpaalala rin yung Pangulo doon sa mga employer na i-register nila lahat ng kanilang empleyado dito sa tinatawag na Yaman ng Kalusugan Program o yung YAKAP Program. Dito nga sa programa na ito nakapailalim yung libre rin na mga medical check-up, laboratorio at maging yung sa gamot. Gigi. At itong amnesty na ito, hindi kaya maapektuhan ng funding o mga savings itong PhilHealth? Gigi, pagdating naman sa fundings, nakausap natin kanina yung PhilHealth mismo at sinabi nila na mas makatutulong pa nga yung pagkolekta na ito o yung pag-waive nila ng interest dahil dun sa makukolekta nila na bayad nitong mga nahuli naman na mga miyembro. At yung mga makukolekta na pera na yan, yung magagamit pa dun sa kanilang ilang mga programa. Ang tanong ngayon, Gigi, ay kung magbabayad nga ba yung ilang mga miyembro na nahuli na o yung atrasado na yung kanilang pagbabayad. May mga nakausap tayo kanina na miyembro naman ng PhilHealth at tinatanong nila kung susundan pa ba nila yung kanilang pagbabayad. Gayong nakita naman nila yung nakukuha nila na benepisyo rin dito. Gaya na lamang doon sa isang managerial position na nanganak na nakakuha lamang ng 11,000 to 15,000 pesos. Ito ay sa kabila ng kanyang paghuhulog ng 4,000 contribution sa loob ng 2 dekada. Gigi. Yan po ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.